Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong araw ang binigay sa atin ng Panginoon upang makapakinig po tayo ng kanyang salita. At sa oras po nito, mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating tema patungkol po sa pananalangin upang tayo po ay mag-level up sa taong ito. Ang pamagat po ng mensahe natin na may pamagat po na Pray, it is free. Our topic for today ay patungkol po sa pananalangin. Ang number one ko pong tanong, nag-pray ba tayo ngayon, araw na ito? It should be the first thing you did in the morning nung pagmulat ng ating mga mata at bumangon po tayo sa ating higaan. Alam niyo po mga kapatid, most of the people today, sabi ko dito, pray as if praying is an expensive thing to do. Na para bagang napakamahal ng babayaran para lang mag-pray. Libre lamang po ito. Ito po ay isang napaka-libre, napaka-free na bagay na pwede nating gawin kahit saan at kahit kailan. It is a part of God's salvation at para sa atin na mga binago at niligtas niya. Kaya kung iniisip po natin mga kapatid na tayo po ay nililigtas ng Panginoon, dapat po kasama at parte na to ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi po ito isang optional, hindi po ito parang kung kailan lang po natin gustong gawin. Kung inakala natin sumusunod tayo sa utos ni Kristo, we must know how to pray. We must learn how to pray. Libre lang ito. Hindi mo na kailangang mag-school, hindi mo na kailangan mag-seminar. Napakadali lamang pong gawin ang pananalangin sa Panginoon. Di ba po? Ang tao ngayon, especially today, nowadays, ang tao mahilig sa libre. Libreng pagkain, libreng damit, libreng inumin, libreng bahay, libreng lupa. Pero, minsan nakakapagtaka, sa dami-dami ng libre na gustong-gusto naman ng tao, itong napakalibre na ito, hindi pa natin magawa minsan. O minsan, napipilitan tayong gawin kahit libre na. Imagine po natin mga kapatid, kakausapin mo yung pinakadakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng langit at ng lupa, na nagdisenyo sa'yo. Tapos, kakausapin mo lamang siya ng libre. Sa panahon natin ngayon, yung mga important personalities, diba? Yung mga tinatawag na VIP, bago kanila makausap, bago mo sila makita, kailangan magbayad ka muna. Minsan nga yung mga nagpapa-autograph, nagbabayad pa, makakuha lang ng napaka-pirasong signature nung kanilang mga kinikilalang artista, yung mga taong kilala sa lipunan. Paano pa kaya ang Panginoon na siya pong mas importante sa lahat ng bagay? Sabi doon kanina sa Jeremiah chapter 33 verse 3, Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Merong hamon ang Panginoon sa atin. May challenge ang Lord. Ang sabi niya, call to me and I will answer you. Hindi sinabi ni Lord, magbayad ka muna bago mo ako tawagan. Actually, He is the one who invites us to call His name and to have conversation with Him. Hindi mo na kailangang magpa-load, hindi mo na kailangang magbayad, hindi mo na kailangang gumawa ng kung ano-ano para lang matawagan siya. It is free, mga kapatid.
Well, yung ibang mga Kristiyano, nadadaya sila ng mga ibang pastor. Kasi yung ibang pastor, bago kanila ipag-pray, naghahanap muna ng bayad. Diba? Lalo na yung mga healing, yung mga kung ano-anong mga gift of the Holy Spirit kuno, na pag pinag-pray ka doon nila, talagang mahalaga yun sa kanila. Kaya nagpapabayad sila. Yun tuloy, ang nakapagtataka mga kapatid, mga kababayan, kung ano patuloy yung may bayad, minsan, yung pa yung gusto ng mga tao, yung pa yung hinahanap-hanap ng mga tao. Ang daming nagpapauto, nagbabayad sila kahit libo-libo, para lang maipag-pray sila nung pastor o nung tagapangaral. Why you have to pay for others to pray for you if you can do it freely? Isipin natin ito mga kapatid. Salamat sa Lord. Kasi ang Church ng Bangang Dalinga, wise tayo. Hindi tayo na uuto ng mga ganong pastor. Marunong tayo mag-pray dahil alam natin ang dahilan at ang importansya ng pananalangin sa buhay natin. Hindi tayo tulad ng ibang tao na nadadaya sila ng ibang mga mangangaral pagdating sa pananalangin. Ngayong oras na ito mga kapatid, nais ng Diyos nakatukin muli ang ating mga puso, ang ating mga isip, patungkol po sa pagtawag sa Kanya, sa pagkakaroon ng time makipag-usap sa Kanya. And always remember, anytime and anywhere, we can talk to God freely, openly, and heartfully. Kaya wag po tayong mag-agam-agam sa ating buhay na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Makipag-usap tayo sa Kanya. Libre lamang po ito. Hindi mo kailangang magbayad. We don't need money. A special place. Hindi mo kailangan pumunta ng kapilya o ng sagradong lugar para manalangin. And you don't need a perfect vocabulary o yung mga words na mahalaga to pray and call His name. Ang pananalangin po na gusto ng Panginoon ay yung nagmumula sa iyo at totoong galing sa puso mo. Prayer is free, but its value is priceless. Ngayong oras na ito mga kapatid, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng pananalangin sa Diyos. Itong mga benepisyo po na ito, libre lamang po ito. At ito po ay galing sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Let us talk about the benefits of praying when we talk to God. At pag nalaman natin ito mga kapatid, wag lang nating hayaan na mapakinggan natin ngayong linggo na ito. Kundi, hinahamon ko kayo na itanim po natin itong lahat sa ating mga puso at lagi nating tandaan upang sa gayon, itong mga bagay na ito na mapapakinggan natin, ito yung mag-motivate sa atin para mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Hindi yung pag tuwing naisip natin mag-pray, parang nagdo-double-minded pa tayo kung mag-pray tayo o hindi. Ang tunay na Kristiyano na nanalangin sa Diyos araw-araw, oras-oras. Na kung paano tayo humihinga, ganun din po dapat tayo nagpipray. Ganun din dapat tayo nakikipag-usap sa ating Diyos na buhay. Meron lamang po akong 3 bagay na nagbibigay benepisyo pagdating po sa pananalangin sa Diyos. Number 1, peace of God. Sino may ayaw ng peace? Sino may ayaw ng kapayapaan? Alam niyo po mga kapatid, minsan hindi lamang yung kwarto natin ang magulo o yung classroom, kung ikaw ay estudyante, minsan yung classroom magulo.
Hindi lamang po yung cabinet nyo o yung drawer mo ang magulo, kundi minsan, at ito yung pinakamahirap na maranasan natin na kaguluhan, yung kaguluhan ng isip at puso. At kung ang utak natin o ang isip, ang puso natin ngayon ay hindi payapa at maraming nangyayaring kung ano-anong naiisip natin na nagpapabigat ng ating damdamin, let us pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Praying is the best medicine to become peaceful. Ang sabi po sa Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. At anong gagawin ng God? Pag pinresent natin sa Kanya yung ating mga requests, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Noong 3 days ago, mga kapatid, tinawag po nung captain namin yung pangalan ko sa command namin bilang isa po sa mga na-promote as Chief Petty Officer sa Navy. Nung narinig ko po yung pangalan ko, nagkaroon ako ng halo-halong emotions na kung saan talagang ang bigat ng dibdib ko, talagang ang lakas ng tibok ng puso ko. Naghalo-halo yung emotion, na-overwhelm ako, masaya ako, excited, natakot, na nervyos, 'di ba? At kung ano-ano pa. Siguro naman naranasan na po natin tong lahat. Yung ganong pagkakataon. At yun po yung naranasan ko 3 days ago. Tapos sinabayan po to ng mga ingay ng mga nasa paligid ko na wala akong ibang narinig. Ay, congrats! Congrats! Diba? Alam niyo po anong ginawa ko? Lumabas po ako sa aming building at pumunta po ako doon sa car, sa aking sasakyan. At doon po ako nagpray sa Lord. Ang sabi ko, Lord, salamat sa opportunity na ito na binigay mo sa akin. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa puso at isipan upang maging kalma yung aking pag-iisip at ang aking puso. Alam niyo po, the next day, nung pumasok po ako ulit sa office, mas kalmado na ako at mas maayos na yung pag-iisip ko. Although meron pa rin pong kaba dahil syempre hindi pa rin po ako makapaniwala, especially hanggang ngayon. Dahil ganun po talaga kahirap yung challenge bilang ma-promote na chief sa Navy. At alam po ito ng mga kapatid ko sa laman na mga kasama ko po na Navy din. Alam nila kung gaano kahirap ma-promote ng chief. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil hindi lamang po, hindi niya hinayaan na ma-stuck po ako doon sa pagiging kabado, sa pagiging nervyoso, sa pagiging stress. Kaya salamat sa Lord. Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ang binibigay ko sa inyo, hindi ang kapayapaan galing sa mundo, hindi galing sa sanlibutan. Merong peace ang Diyos na kapag iyon ang naranasan natin, kahit anong ingay, kahit anong gulo sa paligid mo, nagiging kalma ka. At ang puso't isip natin, nagiging payapa. Because there is someone not from this world na nagpo-protect sa atin, sa ating mga puso at sa ating mga utak. Diba? Sabi doon, and He will guard your hearts and minds. Napakabuti ng Panginoon. At itong mga bagay na ito, libre lang po ito mga kapatid.
Yung iba nagbabayad pa ng sobra-sobra para lang magkaroon sila ng peace of mind. Pupunta sila sa mga expensive places, 'di ba? Para lang magkaroon sila ng peace of mind. Nung bago napako si Christ sa cross, nagmamakaawa siya sa kanyang ama. Sabi niya, alisin mo ang sarong ito sa akin. 'Di ba? Kung naalala niyo po 'yon. Sabi niya, subalit ang kalooban mo ang masunod. Alam niyo po, nung binasa ko po 'yon, isa lamang po yung nag-reflect sa akin. At ang naisip ko po ay gusto ng Panginoon, pag nagpe-pray po tayo sa Kanya, ibinibigay natin yung ating mga takot, yung ating mga kaba, yung ating mga galit, yung ating emosyon. Yun yung gustong marinig ng Panginoon sa atin. Minsan kasi, mas gusto pa nating sabihin yung ating mga emosyon, yung ating mga damdamin sa kapwa natin tao, una, bago sa Diyos. Mga kapatid tayo, mga Kristiyano, kailangan po nating laging unahin ang Panginoon. Kaya minsan nagkakagulo-gulo ang buhay natin dahil mas inuuna natin yung kapwa natin. Minsan inuuna natin yung sarili nating kakayanan kaysa sa tulong ng Panginoon. Yung iba nga, sinusulat pa nila sa notebook yung diary nila. Ngayong araw na ito, galit na galit ako. Ngayong araw na ito, sobrang lungkot ko. Mas inuuna mo pang isulat sa diary mo kaysa sabihin mo sa Panginoon. Maigi pa. Mabuti pa yung notebook. Nasasabihan natin ng problema natin. Pero minsan ang Diyos nakakalimutan sabihan ng mga problema. Number 2, mga kapatid, na benepisyo ng pananalangin ay yung guidance ng Panginoon. Guidance of God. Pag nagpe-pray pala tayo, mga kapatid, nagbibigay pala po ito ng tulong sa atin. Dahil ang Lord, pag nakita niya na tumatawag ka sa Kanya para humingi ng gabay, hindi po tayo papabayaan ng Lord. Hindi tayo sasabihin ng Lord, lagi ka namang hingi ng gabay, lagi ka namang hingi ng counsel, ng direksyon. Hindi tayo sasabihan ng Panginoon ng ganun. Mas gusto nga ng Panginoon na nakikita niya tayong humihingi tayo ng gabay sa Kanya. Tandaan mo natin doon sa pangako ni Christ bago siya umakyat sa langit. John chapter 16 verse 13, ang sabi niya, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Tingnan niyo po, God wants to lead us. God wants to lead you, to guide you. Pero may kondisyon ng Panginoon. You need to ask for it. Kailangan mong hingin. Kailangan kang humingi ng gabay. Kailangan mong manalangin sa Panginoon. At libre lang ito. Yung iba, sa panahon natin ngayon, pag naghahanap ng guidance, naghahanap ng saklolo, kailangan pa nilang magbayad. Ang Panginoon, hindi naman nagpapabayad. Pero hindi natin minsan hinihingi sa Lord. Hindi natin kinakausap si Lord. At mas inuuna natin yung ating mga sariling kakayanan. Kaya tuloy, minsan nagkakabuhol-buhol ang buhay natin, nagkalito-lito ang mga desisyon natin, nagkapatong-patong ang mga problema natin. Sometimes we expect na ang Diyos automatic na mag-guide sa iyo kahit hindi ka naman humihingi ng guidance. Alam niyo po, mangmang lang yung mag-iisip ng ganon. Mangmang lang ang tao na nag-iisip na automatic ang gabay ng Diyos. Hindi po. It is a foolish thing to think that God's guidance is an automatic thing. Isipin niyo po, libre na nga, tapos iniisip mo automatic pa. Yung tipong iniisip mo na, alam naman na ni Lord yung kailangan ko. Alam na naman na ni Lord yung gusto ko kasi all-knowing God siya.
Ganun po ba tayo mag-isip, mga kapatid? Kasi kung totoo po ito, edi dapat hindi na tayo tinuruan ni Christ manalangin. Dapat hindi na tayo nakabasa sa Bible, sa New Testament, kung gaano kahalaga ang prayer. Kung gusto po nating maging guided ng Panginoon, we must pray. We have to talk to Him. Magkaroon tayo ng conversation sa Panginoon. At makakatagpo po tayo ng free guidance, libreng paggabay. When you pray to God, He will give you wisdom to do the right thing and to do His will. Huwag kang magpipray kay Lord, tapos yung will mo naman yung gagawin mo. Yung will mo naman ang masusunod. Kaya nga sabi ni James sa book niya, di ba? Sa James chapter 4, 14 hanggang 15, pakinggan niyo po. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kaya pag nagpipray tayo, mga kapatid, lagi nating sinasabihan na kung luluobin mo, Panginoon. Kaya pag nag-pray ka, make sure na susundin mo yung will ni Lord, hindi yung will mo. Ang guidance ng Lord ngayon, alam niyo po, mga kapatid, ang pinakamahalaga at pinakakailangan ng tao sa mundo ngayon, sa panahon natin. Kaya, hayaan natin ang Panginoon ang masunod. Hayaan natin yung guidance ng Panginoon ang maghari sa atin. Not our own will. Pati nga yung tinuro ni Christ, diba? Nung nagturo siya paano tayo mag-pray, ang sabi niya dun sa Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done. Kanino daw will ang dapat masunod? Yung will ba natin? Hindi. Yung will ng Diyos. Yung will ng Ama. Kaya pag nagpipray po tayo, we must see to it na ang masusunod at ang susundin natin ay yung will at itinuturo ng Panginoon. Kung ikaw may sakit, tapos merong nag-iisang gamot sa mundo na libre, anong gagawin mo? Yun yung gamot na makapagpapagaling sa'yo. Hindi ba magmamadali ka at gagawin mong lahat para makuha mo yung gamot na yon? Ganon din po ang guidance ng Lord sa panahon natin ngayon. Ito yung pinakamahalagang gamot. Ito yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin. At ito'y libre. Huwag tayong magdalawang isip na gawin ang pananalangin sa buhay. Hingin natin ang gabay ng Panginoon. Number 3, at dito na po tayo magtatapos. Ang pangatlong benepisyo ay strength from God. Alam niyo po, mga kapatid, lahat ng nagtagumpay sa mga alagad ng Diyos sa Bible, hindi sila nagtagumpay dahil sa kanilang sariling lakas. Hindi sa kanilang sariling kakayanan. Alam niyo po, kahit yung pinakamalakas na tao na nabuhay sa mundo, hindi po siya naging matagumpay dahil sa sarili niyang lakas. At yun ay walang iba si Samson. Nagtagumpay si Samson because of God. Binigyan siya ng lakas ng Panginoon. When David killed Goliath, hindi dahil sa sureball, manirador. Hindi dahil sa nasobra siya sa practice kaya napatay niya si Goliath. No. Because of God's strength. Kaya nga doon sa sinabi niya bago niya pinatay si Goliath, sinabihan niya sa 1 Samuel 17:46 hanggang 47, this day, the Lord will deliver you into my hands. Tingnan niyo po yan. Kinilala ni David yung lakas ng Panginoon. And I will strike you down and cut off your head. This very day, I will give you the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands.
ang digmaan natin dito sa buhay ay hindi magtatagumpay sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa lakas na galing sa Panginoon. The more we pray, the more we can experience the strength from God. At kapag sinabi pong lakas, mga kapatid, hindi po ito laging physical na lakas. Dahil may mas mahalaga pa po sa physical na lakas. Yun po yung spiritual na lakas. Spiritual strength. At dapat yun yung lagi nating hinihingi sa Lord. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, na I can do all things through Christ who strengthens me, hindi niya lamang po tinutukoy doon yung physical. Ang pinupoint po doon ni Paul ay yung strength nanggagaling sa Diyos, hindi po sa kanyang sariling kakayanan. Sa katunayan nga po na hindi physical yung tinutukoy doon ni Paul, siya po ay nanghihina. Siya po ay nagkakasakit. Di ba? Sa katunayan, sinare niya pa nga po sa Corinto, sa Church of Corinth, yung pinagdaanan niya bilang apostol. Basahin natin dito sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 27. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, and danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled, and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Pero sa kabila ng mga naranasan ni Paul na yon, ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun po yung strength na tinutukoy natin dito. Huwag nating isipin na pag nag-pray tayo, tapos yung strength na makukuha natin doon ay parang yung strength ni Samson na pwede na tayo makagiba ng bahay. Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, ang sabi ko rito, free peace, free guidance, free strength. You don't need to pay a single cent to achieve this. We just need to ask God. Pray today, pray tomorrow, pray always. Pagpalain po tayo mga kapatid ng Panginoon sa linggong darating at nawa lagi po nating maalala ang mga benepisyong ito upang mag-motivate sa atin na manalangin, tumawag sa Panginoon. At lagi nating tandaan, pag tayo po ay mananalangin, make sure po natin na tama at totoo yung puso natin bago tayo sumambit ng mga salita na ibibigay natin sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po ang bawat pamilya, ang bawat kapatid. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon.